Nag-uusap ngayon ang Estados Unidos at Rusya tungkol sa alok ng Kremlin na kasunduang pang-ekonomiya na nagkakahalaga ng $12 trilyong. Kasama rin dito ang mga issue tungkol sa Ukraine at soberanya nito. Nagmamadali ang Washington na makapirma ng kasunduang pangkapayapaan sa Ukraine at Rusya bago tag-init para maipakita ni Donald Trump ito bilang tagumpay sa midterm elections sa Kongreso ng Estados Unidos. Kasabay nito, mas aktibo ring tinatalakay sa negosasyon sa Abu Dhabi ang posibilidad ng limitadong tigil putukan sa harapan. Nagbago ang format ng mga delegasyon sa negosasyon, ngayon mas maraming militar ang kasali, ayon sa kamakailang pahayag ni Presidente Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Ayon sa kanya, naging mas konstruktibo na ang mga Ruso at tumigil sa pagbibigay ng peking lektura sa kasaysayan. Ayon kay Zelensky, bukas ang Ukraine sa pag-usap tungkol sa malayang sona ng ekonomiya sa Donbas. Ngunit hindi ito dapat magresulta sa pagsuko ng soberanya o pagkilala sa kontrol ng Russia sa mga okupadong teritoryo. Kinumpirma ni Zelensky na walang balak isuko ang Donbas sa mga Ruso. Tiniyak ng mga eksperto na ang layunin ng Moscow ay ang buong diplomatiko at pampulitikang pagsuko ng Ukraine. Hindi ito kasama sa plano ni Donald Trump na magtatag ng kapayapaan bago tag-init, kaya handa ang Estados Unidos na bigyan ng presyon ang Kremlin. Maraming hindi tugma rito na gusto kong talakayin sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago iyon, paki-subscribe sa channel, mag-like, magkomento, at sumali sa Telegram channel na Pechi News. Nasa description ng video ang link. Kamakailan, tapat na ikinuwento ni Volodymyr Zelensky ang takbo ng negosasyon. Ayon sa kanya, nais ng Estados Unidos na pumirma ang Russia at Ukraine ng kasunduang pangkapayapaan bago Hunyo para matapos ang digmaan. Bago pagtuunan ni Pangulong Donald Trump ng pansin ang midterm elections sa Amerika, medyo ambisyoso na ang schedule ng Estados Unidos ayon kay Zelensky. Dahil dito, nananatili pa ring malaki ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Gayon din, kailangan munang magsagawa ng Ukraine ng referendum sa kasunduang pangkapayapaan bago ito mapirmahan, na maaaring tumagal ng ilang buwan. Ngayon, pinag-uusapan na may kompromisong opsyon na gawin ang referendum na ito sa Mayo. May isa pang hindi pagkakatugma. Hindi pa ibinibigay ng Estados Unidos ang mga garantiya sa seguridad. Kaya malabo ang ganap na kasunduang pangkapayapaan sa Hunyo. Babalikan ko ang sinabi ko sa mga naunang episode. Tungkol sa ngayon, nakatuon ang mga negosasyon sa usapin ng pansamantalang tigil putukan at kung sino at paano ito imo-monitor at gagarantiyahan. Ibig sabihin, ititigil muna ang digmaan bago pag-usapan ang ibang bagay. Parang walang katapusan. Pero nilalagay ko sa panipi ang salitang ito tungkol sa kapayapaan. Kinumpirma ni Zelensky na iminungkahi ng Estados Unidos ang pansamantalang tigil putukan sa enerhiya bilang unang hakbang sa tigil putukan. Binanggit ni Zelensky na handa ang Ukraine na bawasan ang mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya basta't gagawin din ito ng Russia. Ayon sa kanya, muling iminungkahi ng Amerika na pansamantalang itigil ang pag-atake sa sektor ng enerhiya habang may negosasyon at malamig ang panahon. Muli, pinapatunayan nito ang layunin kong itigil ang labanan habang may negosasyon. At dito, ipapaalala ko na dati nang napag-usapan ang ganitong kasunduan, ngunit sa aktwal, tumagal lamang ng mas mababa sa 4 na araw ang rehimeng de-escalation. Sabi ng Ukraine, nilabag ng Rusya ang mga kasunduan bago ang takdang oras. Bagaman nagmadali si Donald Trump na iligtas si Vladimir Putin, sinabi niyang tinupad daw nito ang kanyang salita at iginiit na mali lang daw ang pagkaintindi ng lahat. Sabi nila, ang tigil putukan ay inihayag mula Linggo hanggang Linggo, kaya wala raw nilabag ang Rusya. At sa Kyiv, binibigyang diin nila na hanggang ngayon ay wala pa rin kasiguraduhan na tutuparin ng Moscow ang mga obligasyon nito. Iminungkahi ng Amerika na subukan ulit, kaya sabi ni Nu, sige, subukan natin. Sabi ni Zelensky, nangakong babalik ang delegasyon ng Russia na may posisyon sa isyung ito. Nakakatuwa ano? Ayon kay Zelensky, nagbago naman ang retorika ng mga Ruso sa negosasyon at narito ang sipi mula sa presidente ng Ukraine. May mga pagbabago sa kanilang retorika. Wala kaming tiwala sa kanila
At pareho rin ang nararamdaman nila dahil galit sila sa Ukraine. Tungkol naman sa pagbabago ng retorika, gusto kong ipaliwanag ang ibig sabihin nito. Wala na sa delegasyon ng Russia ang mga walang kwentang kasaysayan at ekskursyon, iba na ang usapan ngayon. Dapat nating tukuyin kung ano ang gagawin, hindi gagawin, ano ang handa tayo at hindi handa, paano imomonitor ang tigil putukan at iba pang konkretong hakbang. Dito na mag-uumpisa. Kinumpirma ng Axios na ang huling negosasyon ay ginanap ng working group ukol sa mga usaping militar, kabilang ang kontrol at pagsunod sa tigil putukan. Uulitin ko, hindi pa ito bahagi ng pirmahang kasunduan sa kapayapaan, kundi isa lang itong yugto bago iyon. Ayon kay Zelensky, kinumpirma ng Amerika sa negosasyon ang planong aktibong tumulong sa pagmamanman ng posibleng tigil putukan. Nagkaroon din ng negosasyon sa loob ng Political Working Group kung saan tinalakay ang pangunahing hadlang, ang kahilingan ng Russia na iurong ng Ukraine ang kanilang mga tropa mula sa mga lugar ng Donbas na kontrolado nila. Sinabi ni Zelensky na patuloy pa ring hinihiling ng Russia ang pag-atras ng mga tropang Ukrainian mula sa mga bahagi ng Donbas na hawak nila. Sa unang pagkakataon, pumayag silang talakayin ang mungkahi ng Estados Unidos na gumawa ng economic zone sa Donbas para mapagtagumpayan ang hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang interesanting punto. Sinabi ni Zelensky na bukas ang Ukraine sa pag-usap ukol sa Free Economic Zone sa Donbas, ngunit hindi ito nangangahulugang isusuko o kikilalanin ang kontrol ng Russia sa mga sinakop na teritoryo. Narito ang kanyang sinabi, "Hindi ko alam kung maaari ba itong maisakatuparan dahil noong pinag-usapan namin ang tungkol sa Free Economic Zone, magkaiba kami ng pananaw tungkol dito. Pinag-uusapan natin ang malaking suna. May bahagi sa kontrol ng mga Ruso at may bahagi, gaya ng silangang Donbas, na nananatili sa ating kontrol. Kung magkasundo ang mga panig sa paglikha ng Free Economic Zone, kailangan ng patas at maaasahang patakaran. Ang ibig kong sabihin, parehas na patakaran at alok sa magkabilang panig. Nais lang namin ng mas makatarungang pagtrato. Nakikita naming neutral ang Estados Unidos. Kaya kapag pinag-uusapan ito, hinihiling namin ang pantay na balanse sa magkabilang panig. Ito ay lupang Ukrainyano. At hindi ito kikilalanin ng Ukraina bilang Ruso. Kahit pa ito ay maging isang malayang sonang pang-ekonomiya, lupa pa rin namin ito kung ito man ay isang malayang sonang pang-ekonomiya. Tao pa rin namin ito, watawat namin. At kontrolado pa rin namin ito. Kami ang magdedesisyon kung paano ito kokontrolin. Hindi namin kailangang ibahagi ang gagawin namin kung ito ay nasa aming kontrol at teritoryo. Kung gagawa ako ng hakbang paatras para lumikha ng sona, dapat din ang mga Ruso gumawa ng 2 o 3 hakbang. Ayon kay Zelensky, hanggat hindi sinasabi ng militar na bawal gumalaw dahil sa seguridad, hindi siya titigil. Binanggit ni Zelensky na hindi pa rin tiyak ang kinabukasan ng Zaporizhia Nuclear Power Plant at wala pang pagkakaisa ukol dito. At ang usaping ito ay kailangang maresolba kasabay ng pagpapanumbalik ng ekosistema ng buong teritoryong ito. Tumanggi ang mga Ruso sa alok ng mga Amerikano para sa joint control at iginiit na kanila na ang Zaporizhia Nuclear Power Plant matapos nila itong makuha. Parang mga batas ng magnanakaw sa maksyan na kapag nakuha mo na ang isang bagay, iyon na agad. Ayon kay Zelensky, malinaw na itinakda ng delegasyon ng Ukraine ang kanilang pulang linya. Anumang kasunduan, kahit United States, Russia, ay hindi dapat sumalungat sa konstitusyon ng Ukraine at hindi pag-usapan ng wala ang Ukraine. At dito na tayo napupunta sa usapin na ang Estados Unidos ng Amerika at Russia ay may sarili nilang linya ng negosasyon na tiyak na hindi pabor sa Ukraine. Sinabi ni Zelensky na tumanggi ang administrasyon ni Donald Trump na lagdaan ang kasunduang seguridad sa pagitan ng United States at Ukraine kahit handa na ito. Ayon sa kanya, nais ng United States na sabay-sabay lagdaan ang kasunduan sa mga garantiya ng seguridad at iba pang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan. Binigyang diin ni Zelensky na nais niyang unang lagdaan ang mga garantiya ng seguridad para mapalakas ang tiwala ng publiko ng Ukraine sa kasunduang pangkapayapaan. Kung hindi, isa lang itong pangako.
Sinabi rin ni Zelensky na ininform siya ng intelihensya ng Ukraine tungkol sa plano ni Dmitriev. Siya ay isang katulong ni Putin na ipinakilala ng panig ng Russia sa Estados Unidos at naglalaman ng plano para sa kooperasyong pang-ekonomiya sa pagitan ng United States at Russia na nagkakahalaga ng humigit kumulang $12 milyong. Ayon kay Zelensky, wala ang Ukraine ng buong impormasyon sa lahat ng posibleng kasunduang pang-ekonomiya o negosyo ng Washington at Moscow. Pero may natatanggap silang ilang senyales mula sa intelihensya at bukas na mapagkukunan. At ang panganib ng mga ganitong dokumento ay nasa katotohanan sa mga ganitong bilateral na dokumento sa pagitan ng United States at Russia. Maaaring mapag-usapan ang mga issue na may kinalaman sa Ukraine, kabilang na ang tungkol sa kanyang soberanya at seguridad. Dapat itong pag-usapan. Ano ang ginawa ni Zelensky? Sinabi ni Zelensky na una nang iminungkahi ng United States sa mga negosyador ng Ukraine at Russia na magkita sa United States, posibleng sa Miami, para ipagpatuloy ang pag-uusap sa loob ng 1 linggo. Kaya ang proseso ay nagpapatuloy kahit na paraming eksperto ang nagsasabing muling napunta sa dead end ang mga pag-uusap. Ikukwento ko ito sa susunod na episode. Dito muna ako titigil. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa mga komento sa episode na ito. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang at interesante sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong pasalamatan ang aming trabaho sa pamamagitan ng inyong donasyon o pag-subscribe bilang sponsor sa YouTube. Lahat ng mga link at detalye ay nasa deskripsyon ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, itutuloy.